hindi naman talaga nauubusan ng tanong sa legal o sa practical. Kaya mukhang may mga tanong kayo. Yes. Gawin nating yes or no lang. Okay yan. Ako po, may tanong ako. Kuya Alan, meron po akong kaibigan kasi na sadly na aksidente, nabangga siya ng private car 2 years ago. Ngayon, nag-aregluhan po sila, nakapag-agree ang dalawang panig na magbabayad na lang ng danyos yung nakabangga na private car. Ang problema po, wala silang kasulatan. Ngayon, ang tanong niya, pwede pa po ba niyang singilin kasi hindi pa rin nagbabayad ang until now yung nakabangga sa kanya 2 years ago na nakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin. Pwede pa rin ba niyang singilin ito? Yes or no? Yes. May mga bagay na pag walang kasulatan, either wala na yon or hindi mo lang ma-enforce, di ba? In this case kasi it's just a matter of evidence. So kahit walang kasulatan, basta't mapapatunayan mo. Kasi ang problema, kung i-deny nung kabila. Pero let's say may mga witnesses naman kayo, hindi lang kayo nagpirmahan. So better parate na may ebidensya, di ba? Para pag dininay nung isa, nandiyan na kahit text lang, di ba, na nag-agree ka ba dito, ganyan, okay. Ngayon, bakit yes ang sagot? Kasi yung ganyan mga kaso na tawag ay quasi-delict, hanggang 4 years bago ma-prescribe. Pag sinabi prescribe, kumbaga sa pagkain or sa gamot, parang ano, or sa Tagalog, napapaso. So pag 4 years na, nandiyan pa rin yung quasi-delict. Pero kumbaga, napaso na yung time na pwede mo magkaroon ng action. But in this case, 2 years pa lang, singilin mo na. Huwag mo nang hintayin, di ba? Sino pa? Kuya Alan, ako naman po, meron akong dating kaibigan na pinasali ko sa paluwagan 2 years ago. Ang problema, tong si dating kaibigan, nagamit niya sa ibang bagay yung perang mga nahulog namin. So hindi niya maibalik sa amin. Until now, sabi niya, pipilitin niya magbayad sa pamamagitan ng personal niyang pera. Puro pangako, hindi man siya nakakapaghulog. Pwede ko po ba siyang ipabarangay na? Yes or no? Yes. In general naman kasi, di ba yung sa barangay, basta't sundin mo lang yung rules na magkabarangay kayo, tapos yung penalty at pwede. Pero tandaan po natin, yung isang utang o obligasyon sa'yo can be due and demandable, pero wala pa tong delay unless may demand letter ka. So, bago mo pa barangay, i-demand letter mo na. So, pag pinabarangay mo, sasabihin lang naman sa barangay, i-demand letter mo muna. Pag hindi pa rin, kami na. Pero better na rin, mag-demand letter ka na para makompute na yung kung may delay. Oh, okay po. Sige. Thank you. Kuya Alan, ako po may gusto kong itanong. Yung kaibigan ko po, nakiswipe siya sa credit card ko para makabili siya ng cellphone. So dahil syempre medyo natuto na po ako sa show po natin, meron po kami ngayong kasulatan. Nakalagay po doon kung magkano yung babayaran niya monthly and naka-indicate din po doon na pag di siya makakabayad, pwede i-escalate yung concern sa barangay. So ang question ko naman po ngayon, pwede ko po bang kunin yung cellphone ng kaibigan ko kung sakaling talagang hindi na po siya makabayad? Yes or no? No, kung hindi siya papayag. Kahit nasabihin mong card mo yon at kahit mapatunayan mo kasi ba't mo naman ililibre, may kasulatan. At tama din naman doon na nakalagay na pwedeng may arbitration or pwedeng sa barangay. But kasi yung tanong mo, pwede mo bang kunin yon? Wala kasi kayong mortgage. So, whatever you buy, di ba? Kotse yon, bahay, etc. So, inutang ko sa iyo, pero hindi kita binayaran. Kung may mortgage kasi yon, ibig sabihin, pwede mong kunin. Kaya ako sinabi naman na pag hindi siya pumayag kasi lahat naman niya nasa usapan eh. So kung sasabihin mo halimbawa, yung cellphone, 1 taon mo na ginamit. So yung 20 mil, 15 na lang yan. So kunin ko na yan pero may 5 ka pang utang. Pag pumayag siya, di walang problema. Or pag sinabi mong 20 yan, hindi na worth 20 yan pero bigay mo na, tapos na. Pumayag siya, pumayag ka, okay. Pero pag hindi kasi, you have to go to someone, so whether it's arbitration sa barangay or conciliation, or whether you go to court. So halimbawa, sa korte kayo napunta. Sabihin ng korte, napatunayan, ikaw may utang dito. Okay. Ngayon, pag sinabi mong ayaw niya magbayad, so pwedeng saying, garnish mo yung bank account niya. So may order sa bangko, kung wala siyang pera, pwede mo sabihin, may property siya. Yung phone, yung kotse, yon. Unless may mortgage ka, then in that case, malinaw yung usapan. Okay po, klaro po. Salamat po. So Kuya Alan, ako naman din po may tanong ako. Since part po ng New Year's resolution ko this year is maging financially literate, ang tanong ko po, paano po pag nag-open ako ng checking account, tapos nawala ko po yung checkbook,
Tapos, finorge po nung nakakuha lahat ng signatories ko. Tapos, ang mangyayari is yung bank, sa account ko po ibabawas yung mga na-isyong peke na cheque. Legal po ba na sa akin nila ibawas itong mga cheque na to kahit hindi naman po ako yung nag-sign nito? Yes or no? No. Hindi sa'yo sisingilin sa bangko yon. So marami ng desisyon ng Supreme Court and it's a little bit technical, but sinasabi kasi nila kapag ka incomplete and undelivered ang isang negotiable instrument. So in this case, cheque, meaning incomplete, walang pirma mo, hindi mo finilapan. Undelivered, ibig sabihin hindi naman ikaw yung nagbigay. So ninakaw sa'yo or napulot, kinuha. So obligasyon ng bangko siguraduhin na ikaw talaga nag-issue niyan. Kung nawala yung checkbook mo, i-report mo na. Kasi hassle pa rin sa'yo. Ako din po, Kuya Alan. May napanood po kasi ako. Tinubog niya yung barya, tapos ginawa niya pong bracelet, tapos pinangregalo niya. Legal po ba yun? Yes or no po? No, it's not legal. No. So may batas tayo, and in fact, it's a criminal case kasi nasa revised penal code na you cannot mutilate yung barya. Di ba? Several reasons. One, kasi nga, ayaw mo maubos yon. Pangalawa, pera kasi yun eh. So maingat ang gobyerno basta't yung legal tender or pera niya. Lalo kasi kapag sinabi mong bracelet, so you're talking about creativity. Ikaw, marami kang kaibigan na artist, di ba? So can they make it a kwintas, a pendant, sa kwintas? Can they make it sa artwork? Yes, basta't hindi mutilate. So alam mo, sabihin mo yung bariyang ganon, nilagyan ng i-set o i-cast ng ganon, tapos may kwintas o kaya artwork siya, lalagay yung iba-ibang or history, lalagay yung ano, na nagagamit pa rin. Kasi sa'yo naman yun eh. So you can do what you want with it. But hindi mo pwede i-mutilate kasi hindi na magagamit yun. Eh, gusto ng gobyerno na kwikwenta niya magkano ang whether papel or barya, kung magkano yung in circulation. Salamat po. Salamat sa mga tanong nyo. Yan ang ating yes or no. Marami talaga tayong natututunan. Kami ni Ate Pia, napapaisip talaga kami sa yes or no. Ating mga mahal na viewers, baka may mga topic kayo or specific question na hindi naman pang face-to-face o hindi rin pang payong kapatid. Pero whether curious kayo, magagamit nyo sa negosyo or sa pang-araw-araw, sa ating mga social media, tanungin nyo at sasagutin namin kayo ng yes or no at ipapaliwanag namin bakit.